Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay. Pakibati muna ang bawat isa ng Happy Easter. Bagamat medyo puyat-puyat pa tayo sa pagsalubong ng kanyang muling pagkabuhay, pero ngayon po ay nagpapatuloy pa rin tayo sa ating pong pagpapahayag na si Kristo ay nabuhay at ang pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa atin ng pag-asa. At pakatandaan natin mabuti sa lahat ng pinagdaanan ni Jesus. Hindi ito nagtatapos sa paghihirap, hindi nagtatapos sa pagpapakasakit, at lalong-lalo na hindi nagtatapos sa kamatayan dahil ang pinakatapusan ng kanyang misyon ay ang kanyang pagkabuhay. At sa mga susunod ng mga linggo, patuloy siyang magpapakita sa mga alagad, maghahatid ng mensahe bago siya tuluyang umakyat sa langit. Kaya ngayon, isang kwento na ibinabahagi sa atin at nawa ay ating tanggapin. Bagamat ang ating pong ipinagdiriwang ngayon ang pinakasentro ng ating pananampalataya na si Kristo ay muling nabuhay. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mabuhay ka na rin. Pero ulitin ko, no? Hindi tayo mabubuhay muli kung hindi tayo dadaan sa proseso ng kamatayan. At maraming kamatayan ang dapat na mangyari sa atin. Kamatayan ng kayabangan, kahalayan, kayabangan ng pagiging sakim, pagiging makasarili, kayabangan ng pagiging ganid, ganid sa pera, ganid sa kapangyarihan. Lahat ng iyan na nagpapalayo sa atin sa Diyos, kailangan tayong mamatay diyan. At gaya nga ng ipinahayag ngayon, maniwala ka mat sa hindi, pero natapos ni Jesus ang kanyang misyon. Kaya ngayong detalye na ipinapaliwanag po dito, wala nang laman ang libingan kung saan inilagay ang labi ni Jesus nung siya po ay mamatay nung panahon ng Biyernes Santo at ngayon ay wala nang laman at ang sabi dito, nakita ni Pedro na ang mga kayong lino, yung ibinalot sa ulo at maging sa iba pang mga nakabalot kay Kristo
ito po ay nakatiklop. Walang kumuha, walang nagnakaw, dahil wala naman pong magnanakaw, ang aayusin pa ang gamit. Kaya ito po yung pananampalataya na ating pong pinangahawakan. Hindi man natin naranasan ng personal noon, no, ilang libong taon na rin ang lumipas, pero ito ang itinuturo sa atin ng simbahan sa tulong ng Espiritu Santo na dapat nating paniwalaan, dapat nating sampalatayanan. Kaya muli, Happy Easter po sa inyong lahat.